Yan mga kainday, magluto na naman tayo ngayong umaga. Meron ako dito 3 pirasong kamote, dilaw at saka yung violet or lila. Tapos meron akong kanin. Meron akong siling dahon, siling green na kulay orange na. At syempre may manok tayo dito, sayote at yung mga sangkap. So, ang gagawin ko dito sa kamote ay yung dilaw ihahalo ko sa tinolang manok. At ito namang kulay violet ay ihahalo ko dito sa kanin. Ganito kami sa probinsya noon, pag kulang yung bigas namin, dinadagdagan namin ng kamote para dumami, lalo na kung marami kaming kakain. So, masarap siya mga kainday. So, tara, luto na tayo. So, ayan, tapos ko nahugasan yung bigas. Ngayon, nandyan na rin yung kamote. So, yung paglalagay ng tubig naman is ganun pa rin yung sukat sa bigas. Kung ano yung sukat ng bigas, yun din yung sukat ng tubig. So, may manok na naman ako. Sama ko na lang kaya pag tula. Pasensya na kayo at ngungo ako dahil masama ang pakiramdam ko. So, yun. Ganito sa probinsya, kadiskarte ang mga mahihirap, lalo na kung kulang talaga para lang makakain ng buong pamilya at kukunti lang yung bigas, ganito ang ginagawang diskarte. At pagkatapos ko maigisa na ang bawang, sibuyas at luya, ayan na naman ang aking manok maingay, ilagay ko na rin yung tanglad. Isunod na natin yung manok. Lagay na tayo ng asin. Bago ko lagyan siya ng tubig, hayaan ko muna na lumabas yung kanyang tubig galing sa manok. Lutuin lang natin saglit, tapang ko muna. So, ayan, napalabas na natin yung kanyang katas galing sa manok. Lagyan na natin ng tubig. Lagyan ng patis. Sunod na natin ang sayote at ang kamot. Lagay na rin natin yung dahon ng tangkay. Yung kanina na sinama ko ay yung kanyang tangkay para yung aroma niya ay lumabas. Nilagay na natin yung ating siling orange, hindi na siya kulay green. At lagay na rin natin yung dahon ng sili, tapos takpan at hintayin maluto. So, ayan mga kainday, luto na. Dito nagtatapos ang aking pagluluto. Love you all. Mwah.